Gawin niya, sabihin niya sa Senado ito, Aha. I think he should deliver a privilege speech. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang sa trash bin. Para sa ganun, meron akong panahon na Matanong kayo. sa matanong Senado para maging opisyal lahat. Siya. Opo. Kaya ako lang dinidiscuss ito, didiscuss niya Aha. sa media. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Ano po? Oo. Yun ang aking gustong gawin niya. Aha. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Aha. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Yun. Ako, didiretsuhin ko na kayong dalawa. Kung hindi niya madiretso, ako didiretsuhin ko kayo. Aha. Grabe. Nakakabilib talaga itong si Senator Marcoleta, no? Kasi ito ay isang indirect na challenge sa kanya. Hindi ito pinky-pinky na usapan. Hindi ito yung parang binabae. Ito diretsahan. Diretsahan din yung sinabi, shut the fuck up. Samantalang si Lacson, sabi niya, shut the F up. Well, of course, nasa Senado. Pero, I mean, nasa Senado ka, you're in the middle of Senate investigation or hearing. Bakit masyado kang personal? Kung tutuusin, hindi yan babanggitin ni Senator Marcoleta yung shut the fuck up na yan. Kung ikaw ay professional at hindi mo yan ipinasok yung personal mong kapikunan, kasi pikon na pikon eh, hindi mo yan i-include. Bagkus, dapat nasa friendly environment ka or parliamentary environment ka, kasama mo sa Senado yan, dapat bigyan mo sila ng reason na sumali sa investigation na hindi mo kailangan maging too personal. Shut the F up. Okay? Kasi malinaw eh. Dito, yung sinasabi ni Senator Marcoleta is kung talaga ka, humarap ka, kung talaga ka, sabihin mo sa harap namin. Huwag kang magtatago sa saya ng mga media. Huwag kang, kasi ano yan eh, parang ano ka na dyan eh, nasa in the box ka na. Pumunta ka sa out of the box. Kumbaga nasa comfort zone ka, kayang-kaya mong sabihin lahat ng gusto mong sabihin in front of the media, pero try mong sabihin sa harap mismo ni Senator Marcoleta yan. Kasi kung usaping may bayag, questionably naman talaga. Mismo yung yumaong si former Senator Miriam Defensor Santiago ay kinwestiyon ang inyong kasarinlan, ang inyong kasarian. So, yun na nga eh. Ito abangan natin yung magiging sagot ni Pinky dito kasi alam ko pikon na tao to eh. Ngayon lang natin napagtanto na itong si Lacson, akala natin matapang, yun pala binabae. Kasi kung tutuusin, pinapatulan niya si Senator Amy. Nagkataon, magkasama si Senator Amy at saka Senator Marcoleta dito sa Minority Report, mali siya ng kanyang binabangga. Alam mo, ang simple analogy rito, si Attorney Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw dyan sa neighborhood. Ang ginawa mo naman, Attorney Edwin, yung nagtip, yun ang ginisa mo. Yun ang dinidiscredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw nandun lang pala sa vicinity natin. Ganun na nangyari. So ito lang kung ganun pala ang mangyayari na ikaw ay magsusumbong tapos ikaw pa na nagsusumbong na merong krimen sa kapaligiran, ikaw pa yung dedehaduin, ikaw pa yung parang kini-question, ikaw pa yung parang suspect, ikaw pa yung parang ikukulong na hindi man lang inimbestiga yung isinusumbong mo. So sino ang magsusumbong ngayon? Magsusumbong ka pa ba kung ganun ang mangyayari? Sabi nila, makipagtulungan tayo. Ngayon, kapag nakipagtulungan ka at ikaw na makikipagtulong sa gobyerno, ikaw pa yung iko-contempt, ikaw pa yung ikukulong, ikaw pa yung mawawanted. So, magsusumbong ka pa ba? O di magpabayad ka na lang, at least may napala ka pa. Yan ang sistema ng gobyerno meron tayo ngayon. This country is so rich. We have the best people, natural resources. What's our problem?
Karen, what's our problem? What is our problem? In your mind, why is the Philippines still poor? Oh, wow. That's such a great question. I think the problem is us. Our government. You see, our government, the fact that they can steal billions of pesos, you know what it tells me? We are rich. It's amazing. They stole billions. And some of them still feel like nothing is wrong. It is so sad. Kaya panawagan sa mga taong tanga, bobo, alam na natin, ninanakawan na nga tayo, harap-harapan. Pinagtatanggol nyo pa. Kaya ito yung panawagan sa inyo. Ewan ko kung saan kayo kumukuha ng inyong kabubuhan, saan kayo humuhugot na yung pang bilyon-bilyon to trillions, yung pinagtatanggol nyo. Pero, yung nagtatrabaho ng tama, ikinubli lang yung impormasyon para hindi madali yung mga nagbigay ng impormasyon. Sasabihin nyo, lustay, sabihin nyo, kurap. Pero ang totoong salarin, nabobobo na kayo yung pinagtatanggol ninyo. Kaya nga sabi businessman, business people pa ang nagsasabi, ang yaman ng Pilipinas. Pero bakit nananatili tayong poor? Alam nyo ang sino natutuwa? Etong mga ipinagtatanggol ninyo na malinaw na nga na ninanakawan tayo, binawasan ng kalusugan, ang budget sa kalusugan natin. Anong ginawa? Ghost project. Flood control kuno. Anong ginawa? Walang nangyari, nagkanda baha-baha. Pinagtatanggol nyo pa. Ngayon sabi nila, 2026 pinakamalinis. Anong ginawa nila? Binawasan nila DPWH pero nag-relocate sila sa Department of Education. Bantayan nyo Department of Education. May issue. Yung mismong namamahala dyan sa Department of Education. Kumbaga, wala na sa DPWH. Nilagay nila sa DepEd. Kunwari sabi niya, wow, pinakamalaki sa history na pinakamalaki ang budget ng Department of Education. Parehas din lang yan. Kung dati, contractors, engineer, ngayon, hindi na. Mga guro, mga superintendent, mga principal, yan na ang mga kakuntsaba ngayon ng mga congressman at mga senador. Kung dati engineer, ngayon iba na. Kasi syempre nag-relocate, pinalitan lang yung pangalan. But the same way, the same strategy, mangungurap na naman sila. What is your take on what's going on right now? There is no secret decision. The secret decision is just bukang bibig lang ni Ombudsman Remulla. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Biro mo hindi mo alam anong proseso sa isang kaso. Yun yung masaklap. From Department of Justice Secretary, ngayon nasa Ombudsman ka, ang dami mong mga injustices nung ikaw ay nasa Department of Justice. Ngayon inilagay ka sa Ombudsman, wherein nakita na natin kontrolado na ninyo ang makina ng hustisya. From Department of Justice, hawak pa rin. Sa DILG, hawak pa rin. Ngayon pati Ombudsman. Biruin ninyo. Like for example, doon sa restitution o restitute, nag-a-apply yung totoong tao, mga tao na may kaalaman sa malawakang corruption. Sabi nyo pa, kailangan mag-restitute. Biruin ninyo, ombudsman na yan. Paano, ano na lang ang future ng hustisya natin kung mismong ombudsman ang nagsasabi, kailangan mo na mag-restitute bago kang maging state witness. So paano natin masosolve ang sistema ng corruption sa Pilipinas kung meron na ngang tumutulong sa pamahalaan para masolve ang corruption, pero anong ginagawa ninyo? Ginigipit ninyo, at yung ginawa ninyo pang state witness, yung sinungaling na may kinang ID, bilyon-bilyon, trillions ang kanilang mga ninakaw. Ang saklap. Sino po sa tingin niyo po ang pinakamalaking balyena? Pangalanan na po natin, kaya ba? Si Speaker Martin Romualdez. Si Congressman Saldico. Oo. Si Congressman Sandro Marcos.
Marami pa yan. Marami pa yan. Lalo na tingnan nyo kung nasaan nakapark. Sabi ni Congressman Toby Chanco, yun nga lang i-release lang yung small committee eh. Ito, yung listahan ng proponents, alam mo kung saan nakapark. Alam mo kung sinong sinagasaan. Doon pala dalawang yun. Get all those legislators. What can we do? Our democracy is fragile, no? In the process, the 318 members of the House of Representatives, liliit yun. But it has to start somewhere. Hindi pwedeng hearing ng hearing. Hindi pwedeng district engineers lang ang nakukulong. Yeah. Yung dalawa, si Sandro at saka si Speaker Martin, nag-ICC. Hindi naman nila inopen sa public. So hindi na alam ko ano nangyari. Pag mo ang Ilocos Norte, yun yung issue ko dun sa top 15 contractors. Tingnan natin ang Ilocos Norte at ang Leyte. Buksan natin. Sa Leyte, there are 66 contractors doing so many projects. Wow. Ano yung metro? Ibang contractor? Sa amin, for so long as the paper trail is there, all advocates are able to understand and piece these things together. So mismo nga si Pinky Lacson ang nagsabi, merong 67 contractors. Nasaan na yon? Anong petsa na ngayon? Bagkus ang nangyayari, halatang halata na pinagtatakpan at pinagtatanggol na si Marcos Jr. Kaya nga nakita ninyo, kung tutusin, kung meron siyang respeto sa kanyang kapwa senador, bakit niya sasabihang basura yung minority report nila Senator Amy at Senator Marcoleta? Kung pinanghako naman niya na maglalabas siya ng report o majority report bago magpasko, hanggang ngayon wala pa. So ngayon, nung naglabas ng katotohanan ang kanyang kapwa, anong ginawa? Nawala na yung sinasabi niyang 67 contractors. Nawala na yung totoong sinasabi nila Diskaya, nila Guteza. Bagkus, ang ginawa nila, ayun, nakita ninyo, nasampulan si Bong Revilla. Ito kasi yung realidad dyan eh. Sa tingin mo talaga ang Mastermind? Oo. Sa tingin ko, yung pinuno Pinuno. at saka yung pinsan. Alam mo sa Pilipinas, walang hindi gagalaw kung hindi binasbasan ng pinuno. Yun ang realidad. Kaya, pilit, hawak nila yung DOJ, hawak nila yung DILG, PNP, Ombudsman, para pati yung mga senador, di ba? Napalitan yung Senate President, napalitan yung Blue Ribbon Committee Chairman, ganun din sa House of Representatives. Kaya kontrolado, hindi mailalabas na ang pinaka-mastermind dito walang iba kundi yung adik na presidente. Ang pinuro ng sindikato, si Presidente. Committee on Appropriations, sabi ko, fixes all the budget, ayusin natin ang kontrata. Speaker of the House, Martin Romualdez, aprobahan nila yon. Pagkatapos pipirma ng Pangulo ang releases ng mga pondong to. Okay, initially kasi, when Gutesa came out, in fact boy, ang panawagan ko was, you have to present Martin Romualdez. Kasi ang sabi ni Gutesa, nagdi-deliver kami ng pera kay Martin Romualdez. Ito pa yung masaklap dyan. Pati media pinagkaitan ng impormasyon. Napakarami sana nating may tatanong kung sakasakaling imbitahan si former Speaker Martin Romualdez. Ang daming nagtuturo sa kanya. Tsaka nandito lang. Diniscredit niya. Alam niya ba, kayo ba may kopya ng kanyang affidavit na i-file sa ICI? Meron po kayong nakuha ang kopya? Wala. Meaning to say, the Philippine media was denied a copy of the most important affidavit or sworn statement executed by no less than the former Speaker of the House of Representatives. Sinabi niya sa ICI. Ito namang ICI, hindi ko maintindihan. Ba't hindi mo kayo bigyan para ma-assess naman ninyo? Alam po niyo kung ano nakalagay doon? He denied control over the committees, the 80 committees of the House of Representatives. Sabi niya, I had only general supervision over them. I have no control. And then he presented the rules of the House of Representatives as to his functions and powers. You believe him? Ang dami ko sanang itatanong in relation to that allegation.
I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. You see? Pati media, pinagkaitan ng impormasyon. Kunwa, nag-attend ng ICI, merong final, pero walang pinakita sa atin. Yung sinasabi nila live streaming yung ICI hearing, ano nangyari? Wala. Hindi natin nakita ni walang kopya ang media. And then, vehemently denied na may control siya sa mga congressman na yan. Napaka-imposible. Ibig sabihin, nauto ka? Nasalisihan ka ng kasama mong congressman? That's very impossible. Kaya, tama yung sinasabi nila, ang pinaka-mastermind dito, yung Pangulo, yung kanyang pinsan, yung kanyang anak, at pababa lahat ng mga congressman. Pinagpapasahan namin ay yung opisina, hindi yung taong absent. Under sa rules ng House of Representatives, ang tatanggap ng impeachment complaint ay yung Secretary General ng House of Representatives. Kung wala sa office, si Secretary General, meron siyang deputy at yun yung humarap sa amin kanina. Sabi niya, wala daw siyang authority na tumanggap. Hello sir, ang authority mo nasa batas. Kapag impeachment yan, ni VP Sara, matik tanggap. Pero pag impeachment ni Marcos Jr., lumabas na sila ng bansa at hindi pwedeng tanggapin. Nakita ninyo kung paano nila protektahan ang the most guilty na presidenteng adik. Si Diskaya nagsasabi totoo. Siya unang inimbestiga eh. So, lahat yung sinabi niya totoo. Kaya, kinulong. Dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam yung mga project. Dahil nagsasabi ng totoo, siya ang sinampa ng kaso. Dahil ayaw niyang bumaliktad. Siya sabi ang totoo. Unang-una sinabi niya, sino mga binigyan yung pera? Unang binanggit, si Calatrava. Sino si Calatrava? Siyang USEC or USEC ng Office of the President sa Visayas. Siya ang tumatanggap ng mga 25%. Sabi ni Diskaya. Nung sinabi yun sa ICI, huwag mo ilagay yan, sabi. Dahil sila Calatrava, ang asawa niya, kapatid yung asawa ni Martin Romualdez. Ay, yun. So may connection pala talaga. So, yung chairman ng ICI, siya nagsasabi. Kaya wala nang kredibilidad yun. Nag-alisa na nga lahat yung ICI na yan. So ano pang masahan natin? Calatrava, kapamilya, pinsan, nung asawa ni Martin Romualdez. Tapos, not to mention, Jojo Cadiz, bagman ni Marcos Jr. Alam nyo kung bakit? Kasi ganito yan. Mantakin ho ninyo. Kontrolado na nila ang Department of Justice. Kontrolado nila ang Ombudsman. Magandang simula ng investigation ng Blue Ribbon. Ano hong ginawa? Tinanggal si Chairman Dante Marcoleta sa Blue Ribbon. Tinanggal din yung Senate President. Bakit? They want to control all agencies and departments of the government. Nang sa ganoon ay hindi lalong lumantad at mabulilyaso yung kanilang pagnanakaw. Kontrolado nila ang police, kontrolado nila ang militar, kontrolado nila yung military and other uniformed personnel. Saan patatakbo ang sambayan ng Pilipino? So, kung kontrolado na nila lahat, kanino tayo magsusumbong? Paano tayo makipagtulungan sa gobyerno kung yung isinusumbong natin ay sila din? Kontrolado nila lahat. Magsasalita pa ba tayo? Kaya hindi ko rin masisisi yung mga bayarang vloggers dyan na nagtatanggol kahit alam naman talaga nila na magnanakaw yung kanilang pinagtatanggol. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon. Doon lang ma-focus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, Sana kung ma-establish natin, hanggang doon lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga
ebidensya eh. Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo, gagamitin nila yung blue ribbon na parang shield. Parang pangtakip din. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito di ba ganyan. So pagdating niya sa wala na sigurong akala nila wala nang maniniwala. Pati kayo dinidiscredit din. Pati ako ngayon dinidiscredit. So ano ngayon ang patutunguhan ng na yan? Papalihis na. Bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-away? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Meron pang shifting narratives. Yung pinapalit-palit nila. Di ba? Nag-iiba-iba ng sabi nila, pwede natin gawing state witness si ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang Diskaya. Kasama yun eh. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang tumistigo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Kaya pala... So ibig sabihin ngayon, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget inilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. One administration ago. So, pagsama-samahin mo itong pattern na to, iisang direksyon eh. Ililigaw natin. Para sa ganun, nakaiwas tayo. Galing nung ni Senator Marcoleta. Sakto. Yung 5 na pattern nila. Actually, yung pangatlo, yung shield nila yung Blue Ribbon Chair. Kagaya nung bago pa naging chairman ng Blue Ribbon Committee si Lacson, anong sabi niya? Merong 67 contractors. Nung naging chairman na siya, nawala na yun, nagdahilan na lang siya. Hindi, narinig ko lang, may sinabi lang parang third party. Magaling siyang mag-divert talaga. Tapos, nung tinatanong ni Senator Marcoleta with regard to dun sa dalawang dala-dala ni Ping Lacson na babae, yung dalawang babae si Mary at Joy na yon. Tinatanong niya yung dalawang babae na witness na dala ni Lacson. Ang sumasagot si Lacson. So talagang ginagawang shield ba? Any questions, anything that can happen, ginagawa nilang shield. Biruin ninyo, wala man lang nagtanong kay Kong Leandro Leviste. Paulit-ulit na sinasabi ni Kong Leviste, I'm open for the questions. Walang nagtanong. Alam nyo kung bakit? Kasi andun yung shield, si Lacson. Yung diversionary tactics, talagang yun yung pinaka rampant na pattern nila yun. Kaya tuloy ang nakarma si Marcos Jr. Nagkaroon siya ng diverticulitis. Buti nga, ang diverticulitis nirarason lang nila yan, pero totoo, same effect, symptoms ng excessive heavy use of cocaine. Kaya pati yung mga business people, umaalma. What about the business community? Are you angry and frustrated with this ongoing big-time corruption scandal in government? Well, definitely we share the same sentiment, okay? It's not just, the gravity of this whole scandal, the amount of, you're talking about trillions of pesos. And we look at it that's our money. We're businessmen, we pay the taxes. Yeah. And to see the money being unlawfully gained by others while doing nothing, we're angry at that. It's our money. It's our and money. The viewers who are watching us today, it is their tax
taxpayers' Yes. money that is being spent by these corrupt government Yes. officials. And it is impacting sentiment in the stock market, Mr. Monzon. Yes, definitely. Well, our market, you can see now, is really being battered. Well, dominated by sentiment. Okay, and what is that sentiment? Sentiment is really confidence, and there's a confidence in the market, and so you can see that volumes are down. Our market's down 6% from the end of last year. I mean, the only market that's lower than us is Thailand, which is also experiencing some turmoil, right? So you can see that, investor confidence is very important in, in how the market performs. Grabe, no? Volumes are down. Tama nga naman. Inflation tumaas. GDP ratio bumaba. Peso naging weak. Utang tumaas. Kawawa ang taong bayan. Ibang lugar naman, tiba-tiba. Sa inilabas na listahan ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism kamakailan, makikita ang 15 mga distrito na nakatanggap di umano ng lion's share o pinakamalaking parte mula sa espesyal na pondo ng DPWH. At ang nanguna sa listahan, ang unang distrito ng Ilocos Norte, kung saan ang tumatayong congressman, ang presidential son, Sandro Marcos. Sumunod naman sa kanya, ang Leyte 1st District, na distrito naman ng pinsan ng Pangulo, ang dating House Speaker Martin Romualdez. Sa PCIJ report, binansagan sina Congressman Marcos at dating Speaker Romualdez bilang pork barrel kings. At ang tawag daw sa pondong kanilang natanggap, allocables, na ayon sa PCIJ report, ang siyang bagong anyo ng pork barrel. Kahit pa matagal nang nagpasya ang Supreme Court na illegal ang pork barrel. Tapos, sasabihin nila na wala silang kinalaman at walang kasalanan? Well, ito, may hamon sa'yo. Bago yung after nung hamon ni Senator Marcoleta sa'yo, ito may hamon sa'yo si Atty. Rowena Guanzo. Ayan, yung Senate Blue Ribbon Committee na yan, bibilib lang kami sa iyo, Senator Ping Lacson, kung ipatawag mo, i-require mo under pain of contempt si Martin Luther King Romualdez at si Sandro. Kasi hindi ako naniniwala. Nagawa lang yun ni Saldico na hindi utos ni Romualdez. Lahat ng gawa ni Saldico as Appropriations Chair, utos ni Martin Luther King Romualdez. Yan ang talagang totoong makapal. Kasi meron pa siyang mga media propaganda ngayon na ang pera daw ng taong bayan ay hindi dapat ibulsa. So, excuse me, asawa mo si Yeda Romualdez, ginawa mong chair ng accounts nung speaker ka. Ano ba ibig sabihin nun? Kuntsaba kayo. Grabe kayo, walang hiya-hiya na kayo. Paano tutugon si Senator Pinky dyan? Binaba yan Duwag yan Bakla yan Hindi yan, Juan, kasi pro-BBM yan. Tagapagtanggol ng administrasyong Marcos Bangag na adik.